Isang mapagpalang gabi pong muli sa ating lahat, mga minamahal naming bisita, taga-subaybay. Salamat po sa Panginoon muli na tayo ay muling makapag-aaral ng salita po ng Panginoon. So ngayong gabi po ay tayo po muli ay mag-aaral ng salita po ng Diyos at ang ating pong pinamagatan ay bridegroom. So kasintahang lalaki. Yun po yung ating pag-aaralan ngayong gabi at maganda pong malaman natin yung darating, at yung kasintahang lalaki, Sino baga yung kasintahang lalaking yun, So ngayong gabi atin po munang basahin yung text. So John chapter 3 verse 29. Sabi po dito, ang nagtatangkilik sa kasintahang babae ay ang kasintahang lalaki. Datapwat ang kaibigan ng kasintahang lalaki na nakakatayo at nakikinig sa kanya ay nagagalak na lubos dahil sa tinig ng kasintahang lalaki. Ito ngang aking kaligayahan ay naganap. So ito pong tagpong ito nung ang Panginoong Hesus po sa kanya pong earthly ministry ay siya po ay babagong nagpapakilala. At ang kanya pong forerunner ay si John the Baptist. Si John the Baptist po yung kanya pong forerunner. Pero tayo po ay magdidwell din sa Ephesians. Akin din pong babasahin. Ephesians chapter 5. Din po tayo kukuha ng ating ilang pag-aaralan. Ephesians chapter 5 verse 25 and 25 to 27. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia. At ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya, upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, upang ang iglesia ay may iharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. So tayo po muna manalangin sa atin pong pagsisimula. Tayo po pumikit. Aming Diyos, salamat po sa biyaya muli ninyo na kami pong muli ay makakapag-aral ng inyong pong banal na kasulatan. Panginoon Diyos, nawa o Diyos ay gamitin niyo akong kasangkapan upang maunawaan po ng makikinig ang mga katotohanan muli na mahahayag ngayong gabi. Nawa po Panginoon Diyos, Banal na Espiritu, hinihingi ko po ang inyong kapangyarihan at nawa po o Diyos ay patuloy niyo po kaming gabayan. Patawad po sa inyong pong nasumpungang kasalanan na hindi maganda sa inyong pong harapan. Nawa o Diyos, Panginoon Jesus, ay kami po patuloy niyo pong linisin ng inyong banal na dugo. At pakabanalin niyo po kami, Banal na Espiritu, upang ang amin pong pag-uusapan ay patuloy na kumilos kaisipan ng bawat makikinig. Samahan niyo po kami at pagpalain niyo po nawa ang aming uusapan, Panginoon Diyos. Nawa po, Panginoon Diyos, ay magkaroon ng kapangyarihan ang pag-uusapan namin ngayong gabi. At pagpalain niyo po nawa ang inyong abang lingkod na magsasalita. Nawa po, Panginoon Diyos, ay ang kapangyarihan niyo pong sumaakin. Kayo po ang patuloy na umimik, Panginoon Diyos, dito po sa amin pong pag-aaralan. Gamitin niyo po ang kasangkapan upang maipahayag po ang inyong banal na kasulatan na inyo pong pinaalam sa bawat nilalang dito sa mundo. Salamat po, O Diyos. Ang lahat po nito amin pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So magandang gabi po muli sa ating lahat. So tayo po ay mag-aaral muli ng salita po ng Panginoon at ang ating pong pag-aaralan ay bridegroom. Pag sinabi pong bridegroom, a man just married. A man just married of about to be married. O nobyo, lalaking ikakasal. So, bridegroom o lalaking ikakasal. At alam niyo po, ang tinutukoy po dito sa John chapter 1 na bridegroom, John chapter 3 is no other than
ito po ay tinutukoy, at ang tinutukoy po dito ay ang Panginoong Hesukristo. Siya po yung groom na inaantay po ng church, mga minamahal. Ang church po, ang pakakasalan po ng Panginoong Hesukristo, sa kanya pong second coming. Kaya nga po ang sabi sa John, kaya po sabi po dito, nasaan na ba tayo? Nasaan na yun? John. Yan. Sabi po dito sa John, ang nagtatangkilik sa kasintahang babae ay ang kasintahang lalaki. So, the Lord Jesus Christ is the groom na hinihintay po ng church. Ang pakakasalan po ng Panginoong Jesus, ito po yung iglesia. Atin pong lilinawin, hindi po to yung simbahan. At lalong-lalo po hindi itong iglesia ni Kristong sinasabi nila, INC. Dahil ang iglesia pong tinutukoy dito, ito po yung mga taong tinubos ng dugo ng Panginoong Jesus. Ito po yung taong ligtas, na pag sila po'y namatay, tiyak po ang langit na kanila pong patutunguhan. Yun po yung church, mga minamahal. Atin pong lilinawin, ang church po ay hindi po yung building. Ang church po ay yung pong taong iniligtas ng Panginoong Hesukristo. So, sabi po dito, number 1 po nating puntos, Jesus Christ is a betrothed king. Pag sinabi pong betrothed, katipan. Siya po ang katipan. May katipan na po ang Panginoong Jesus. At siya po ay tapat sa kanya pong katipan. Sabi po dyan, the person that someone has promised to marry. Yung taong nag-promise dun sa isang tao, o sa halimbawa, sa tao, yung tao na nangako dun sa isang babae na pakakasalan niya. Jesus Christ is the betrothed king. Sabi po dyan, I want to focus on this truth, mga minamahal. Gusto kong tayo po ay mag-focus sa katotohanan ito na ang Panginoong Jesus Christ is not just a king. He is a betrothed king. Siya po ay meron na pong katipan, at ang kanya pong katipan ay yung pong kanyang tinubos. Yung po yung kanya pong iglesia. At ang iglesia pong ito, yung kanya pong binili ng kanya pong dugo. Ito po yung church. Yung church po ay hindi po yung simbahan. Ang church po, ito po yung taong mga ligtas. Sabi po dito, an engaged king, and soon he will be a married king. His betrothed bride is the people of God, the people who trust in Him. Kanino po? In Him, the Lord Jesus Christ. Yung tao na naniniwala sa Panginoong Hesukristo, mga minamahal, yun po yung kanya pong katipan. Mga minamahal? Ang sabi po diyan, an engaged king, and soon he will be a married king. His betrothed bride is the people of God, the people who trust in Him. Mga minamahal, kaya po ang iglesia po ni Kristo, malabo pong sila po ang pakakasalan ng Panginoong Jesus. Dahil hindi po sila naniniwala sa Panginoong Jesucristo, mga minamahal. Kaya po mapalad yung mga tao na naniniwala sa Panginoong Jesucristo. Kaya dapat po nating malaman at tanungin po sa ating sarili, ako nga ba yung church? Alam niyo po, pag ikaw po, isang tao, ikaw ay naligtas, nakakilala sa Panginoong Jesus, ikaw mismo yung church. Hindi po yung building. Ang church po, ito po yung taong tinawag sa pananampalataya. Tinawag upang manampalataya sa Panginoong Jesus. Kaya po sabi po ng ating binabasa, ang sabi po, His betrothed bride is the people of God, the people who trust in Him. Ano po? Yung tao na naniniwala sa Panginoong Jesus. Ito po yung mga tao po yun, yung church, yun po yung pakakasalan ng Panginoong Jesucristo.
sa muling pagbabalik niya. Sabi pa po din ng talata sa ng ating pong binabasa, sabi po diyan, His betrothed bride is the people of God, the people who trust in Him, elect from every race and nation. Alam niyo po, hindi po lahat ng church ay nasa Pilipinas. Meron pong iba't ibang taong naliligtas mula sa iba't ibang lahi, angkan, nasyon, at iba't ibang lingwahe, mga minamahal. Ito po yung mga tao na naniniwala sa Panginoong Hesus. Ito po yung kumbaga po ay katipan, magiging katipan ng Panginoong Hesus, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, kung kayo po ay naniniwala at nananampalataya sa Panginoong Hesus as your Savior and God, you are the one, ikaw ang isa, or ikaw ang isa na pakakasalan ng Panginoong Hesus sa muli niyang pagbabalik. Ang sabi pa po diyan, He came the first time 2,000 years ago to die for His bride. Ano po? Ang Panginoong Hesus po ay pumarito 2,000 years ago nang nakakaraan para mamatay doon sa kanyang pakakasalan. Ano? Ang sabi po diyan, to die for His bride, mga minamahal. Ang Panginoong Hesus po ay namatay para sa kanyang pakakasalan. Para matubos. Kaya nga sabi mamaya at pong babasahin. Ang sabi po dito, ang sabi po diyan, 2,000 years ago to die for His bride, to pay a dowry as it were with His own blood. Para po mabayaran yung kanila pong mga kasalanan, at ang ipinambayad po ay pinakamahal. Ito po yung dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi po sa Acts chapter 2, 20-28, na ito po yung ginagamit ng Iglesia ni Cristo, na hindi naman nila alam ang konteksto kung kanino naka-apply yung pong talatang yon. Ang sabi ng Acts chapter 20-28, mga minamahal, akin pong babasahin, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa Kanya'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon. Ito po yung ginagamit ng Iglesia ni Cristo, pero hindi naman sa kanila naka-apply. At hindi naman nila alam yung konteksto. Nang sabi, na binili niya ng kanyang sariling dugo. So, binili niya ng kanyang sariling dugo. Sino po yung bumili? Sino po yung binili? Yung iglesia. Ang sabi po diyan, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost had made you overseers to feed the church of God. Tingnan niyo po. To feed the church of God. Sino po yung church of God? Ito yung church of God, which He had purchased with His own blood. Yan. Yun po yung pakakasalan ng Panginoong Hesus. Yun pong kanya pong yung binili po ng kanyang sariling dugo. Kaya ang sabi po diyan, and He will come a second time to marry her and take us, His church, into the garden and the chambers of His love and joy forever. Yun po. Ang sabi? At sa muli niyang pagbabalik ay kanya pong pakakasalan yung kanya pong iglesia at isasama niya doon sa garden or sa langit, ang ibig pong sabihin niyon, at chamber of His love and joy forever. Yung kagalakang walang hanggan. Saan po yun? Doon po sa langit. Kaya nga sabi ng Ephesians, atin pupuntahan muli sa Ephesians. Verse 25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya, upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili
na maluwalhati na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. So, salamat po sa ginawa ng Panginoong Hesus na tayo po'y binili niya ng kanyang sariling dugo at tayo po'y kanyang pakakasalan at tayo po ay ihaharap niya mismo sa kanyang sarili na sabi, walang dungis, walang kapintasan, mga minamahal. Kaya, Christ is the bridegroom of the church, mga minamahal. So, sino po yung church na yun? Yun pong church na yun, ito po yung taong, sabi po diyan, the people who trust in Him. Yan. Yung tao pong ligtas. At lilinawin, mga minamahal, ang church po ay hindi po building. Dahil ang iglesia ng Kristo, ang sabi po niyan, pumasok ka sa iglesia, ikay maliligtas. No, mali po. Sumanib ka sa amin para ikay maligtas. No, hindi po. So, ang tanging kaligtasan lamang po ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. And if you not believe to the Lord Jesus Christ as your Savior, hindi ikaw yung iglesia na tinutukoy dito na pakakasalan ng Panginoong Hesus sa kanyang muling pagbabalik, mga minamahal. Kaya ang sarap kong isipin na ang church, ako po yung naniniwala sa universal church, mga minamahal. Pag sinabi pong universal church, hindi lamang po sa Baptist may ligtas. Dahil ang Baptist po, baka ho sa Baptist, mayroong ding hindi ligtas eh. So, sabi nga sa talata, sa buong mundo, iba't ibang klaseng relihiyon, pero kahit ikaw ay hindi member ng Baptist at ikay naniniwala sa Panginoong Hesus as your Savior, iyong tagapagligtas, nagsisi ka ng iyong kasalanan, ang sabi po ng talata rito, ang sabi po ng ating binasa, ang pakakasalan ng Panginoong Hesus is the people who trust in Him. Yung naniniwala, nananampalataya at nagsisisi ng kanyang kasalanan. At nananampalataya sa Panginoong Hesus as His Savior. Mga minamahal, yun po yung sabi. Kaya ako yung naniniwala, hindi lamang sa local church mayroong ligtas, maging sa universal church mayroon pong ligtas. Dahil hindi po lamang sa Baptist mayroong ligtas. Dahil sa ibang relihiyon, maaaring may iniligtas ang Panginoong Hesus, nanampalataya sa Panginoong Hesus as Savior, mga minamahal. Kaya po sabi ng talata, salamat po sa Diyos, balang araw, tayo po yung bride at Jesus Christ po ang groom. At balang araw, sa kanya pong second coming, siya po yung unang punta po niya dito, siya po ay nagkatawang tao, namatay doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago na nakakaraan, at muli siyang babalik upang kuhanin yung iglesia na kanyang itinayo at pakakasalan niya yung church, yung kanya pong bride. So, mga minamahal, yun po yung katotohanan na sinasabi po ng Biblia. Hindi po natin mapapasubalian na ang Panginoong Hesus po'y muling babalik. Dahil ang sabi po 1 Thessalonians, akan lamang pong singit dahil may second coming po of the Lord Jesus Christ. At sa muli niyong pagbabalik, ang sabi po doon, at sa muli niyang pagbabalik, doon po niya kukuhanin ang church at kanya pong pakakasalan. Nasa na yun? Sa verse, Timothy na pala rin. I'm sorry. Yeah. Ito. 1 Thessalonians chapter 4. Sabi po dito, ngunit hindi namin ibig na kayo hindi makakaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng iba na walang pag-asa. So, ang tinutukoy po dito walang pag-asa, yung pong hindi nananampalataya sa Panginoong Hesus. But, ang sabi po ng Bible, tinuturo namin ito sa inyo dahil ang Panginoong Hesus po'y muling babalik at meron tayong pag-asa. Sapagkat kung kahit tayo'y nagsisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na magmuli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sabi pa po diyan, sapagkat ang Panginoon ding, verse 16,
sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng ang arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na magbuli. So, ang Panginoong Jesus po ay muling babalik, mga minamahal. Kaya salamat po sa Diyos. Ang buhay po ng mga mananampalataya ng Diyos ay hindi lamang po hanggang dito sa lupa, hanggang dun po sa langit. At balang araw po, tayo pong iglesia ng Diyos. Marami pong relihiyon, nagtuturo Church of Christ, but hindi naman si Kristo nagtayo. Iglesia ni Kristo. Dapat pag sinabing Iglesia ni Kristo, si Kristo ang founder, mga minamahal. Yun po yung katotohanan. Hindi porke pangalang Iglesia ni Kristo ay si Kristo na nagtayo. Dapat alamin ninyo, kung yan ay Iglesia ni Kristo, dapat si Kristo po ang ulo. Kaya po sabi ng ating binasa sa Ephesians chapter 5 verse 25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa na gaya naman ni Kristo na umibig sa Iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Kaya mga minamahal, si Kristo po ang sentro dapat ng iglesia. Ano pa sabi po ng verse 22? Ito pa po. Mga babae, pasakop kayo sa inyong verse 23, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo o pangulo ng iglesia. Sino po ang ulo ng iglesia? The Lord Jesus Christ. At ito pong iglesyang ito po na tinutukoy dito, ito po yung mga taong, ang sabi po dito sa ating pong binasa, the people who trust in Him. Malabo po sa iglesia po ni Kristo aray dahil po hindi po sila naniniwala sa Panginoong Jesus. Dahil ang paniniwala po nila sa Panginoong Jesus, ang Panginoong Jesus ay tao lamang. So kaya malabo po sa kanila ito. Hindi po sila yung tinutukoy na pakakasalan ng Panginoong Jesus balang araw sa muli niyang pagbabalik. Kaya mga minamahal, ito po yung katotohanan. Ang Panginoong Jesus po, He is a betrothed King, and He is not only King. Tandaan po natin, He is a betrothed, at ang kanya pong pakakasalan, His betrothed bride is the people of God, yung tao ng Diyos, the people who trust in Him. Kaya mga minamahal, salamat po sa Diyos na the Lord Jesus Christ is the bridegroom. He is the bridegroom of the church. Siya po ang pakakasalan, ang church po ang pakakasalan ng Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus po ay betrothed na, engaged na po siya. Wala na po siyang ibang pakakasalan kundi yung kanyang iglesia. Hindi po iglesia ni Kristo. Ito pong iglesyang ito po yung mananampalataya, naniniwala kay Kristo as His or her Savior and Lord. So maraming relihiyon na iglesia ni Kristo, but the Lord Jesus Christ is not her or His God, their God. Mga minamahal, kaya salamat po sa Diyos, napakabuti po ng Panginoon dahil balang araw, sa muli niyang pagbabalik ay pakakasalan niya tayo. Ano kaya ang napakasaya sa langit. So kaya salamat po sa Diyos na balang araw ang Panginoong Jesus ay babalik upang tayo po ipakasalan. Okay, number 2. Jesus Christ is the bridegroom of the church. Yun po, yung ating pamagat, kinuha ko na rin po. Siya na yung betrothed, una. Pandalwa, the Lord Jesus Christ Himself is the bridegroom. Pag sinabi pong bridegroom means a man who has just married or is about to be married. To be married. Ang sabi po dyan sa verb, to make something neat, smooth, or attractive. Alam niyo po, nakuha ko lang po, akin po itong nakita. Pag sinabi pong bride, ang sabi po diyan, siya po yung nag-aayos. So, ano po ang ginawa ng Panginoong Jesus para sa kanyang bride, mga minamahal?
Napakatindi po ng pag-aayos na ginawa ng Panginoong Jesus sa kanyang bride para tayo maging maganda sa kanya pong harapan. Ito po yung sabi sa Ephesians Ang sabi po diyan sa verse 26, upang kanyang, verse 26 na nga, nandun 25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. So ibinigay yung kanyang sarili dahil sa kanya, sa iglesia. Ano po? Para tayo po yung maligtas. Pero meron pa po, sabi po pa din upang kanyang pakabanalin ito. Wow! Ano? So, ang church po ay binubuo po ng taong makasalanan na nagsisi, mga minamahal. Kaya pag wala po ang katwiran ng Panginoong Jesus dun sa isang iglesia, anong sagwa po ng iglesia iyon? Ano? So, sabi po ng talat, sabi po dito, upang kanyang pakabanalin ito. Ano? Ang sabi po diyan, that He might sanctify. Ano? Ano pa? Ano pa pong sabi? Na nilinis sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Ano? Ano pa sabi verse 27? Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati. So, ang ginawa ng Panginoong Jesus para tayo sa kanyang muling pagbabalik ay maging maganda sa kanya pong harapan, mga minamahal. Ang ginawa po niya ay isinakripisyo po niya yung kanyang buhay para sa atin. Ano? Yun po yung kanyang ginawa. Yun po yung kanyang kahanga-hangang ginawa dun sa kanya pong iglesia na itinayo. Kaya nga sabi ng Matthew 16:18, at ikaw Pedro, sa batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. So merong itinayong iglesia ang Panginoong Jesus. So yung iglesyang yun po yung kinamatayan ng Panginoong Jesus. So yung kinamatayan ng Panginoong Jesus, kaya po ginawa ng Panginoong Jesus yun, ang sabi po, the people who trust in Him, alam niyo po, pag tayo po ay nanampalataya sa Panginoong Jesus, yun pong lahat ng ating kasamaan, yung pong lahat ng ating kapangitan, yung lahat po ng ating kasalanan na kinaayawan ng Diyos, na kinamumuhayan ng Diyos. Siyempre, ang Diyos ay banal, ayaw ng Diyos ng kasalanan. Because of the Lord Jesus Christ Himself, ginawa po niya yung pagtubos para po sa atin, para tayo maiharap ng ayos sa Kanya. Salamat po sa Diyos. Ano? Kaya ang church po ay maganda sa harapan ng Diyos because of Christ Himself. Ano? Kaya ikakasal tayo sa Panginoong Jesus, balang araw mo minamahal, at tayo po ay haharap na maluwalhati, maganda. Okay, so yun po yung katotohanan. Tayo po ay kumbaga po ay inayos ng Panginoong Jesus. Jesus Christ is the bridegroom. Pag sinabi pong groom, yun po yung nag-aayos. Grooming, ano? Grooming. So, bridegroom, the Lord Jesus Christ. At matindi po yung kanya, hindi yung kanya pong pag-aayos sa iglesia. So, kapag ikaw, alam niyo po, ang iglesia po hindi perpekto. Yan po yung nagkakasala pa rin. Pero, because of the Lord Jesus Christ, inayos na po niya lahat. Ano? Wala nang pangit sa Panginoong Jesus. Ano? Sabi nga ng talata, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, walang dungis o kulubot, o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan sa harapan ng Panginoong Jesucristo. Kaya salamat po sa Diyos, the Lord Jesus Christ, ang Panginoong Jesus po, ang gumawa na ng paraan. Lahat. Ano? Ang ginawa lang mo naman po natin, magsisi ng kasalanan. Ay, wala pala. All is by grace. Ano? Sola Deo Gracia. Ano? Lahat ay sa biyaya. Yung ating pananampalataya ay hindi din po galing sa Diyos, as galing sa atin. Galing po ito sa Diyos. Yung pananampalataya po natin, kaya po tayo nakapanampalataya, kaya po tayo nagkaroon ng kakayanang manampalataya is because of the Lord Jesus Christ, because of the Holy Spirit, mga minamahal. Kaya nga sabi po sa din po, Ephesians 2, verse
Tama nga ba ka? Ito nga, 2 verse 8, sapagkat sa biyaya, pag sinabing biyaya, ay ito po yung, wala ka ng for by grace, wala ka na pong gagawin. Pag sinabing biyaya, binigay sa iyo nung wala kang ginawa, biyaya, hindi ka naghirap. So yung pananampalataya po natin, lahat, kaya po tayo nakapanampalataya dito, it's all by His grace. Ang sabi po, for by grace are ye saved through faith. Sapagkat sa biyaya, tayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi po faith plus works. Ito po yung ginawa ng Panginoong Jesus. Ano pa sabi? Sabi po diyan, and that not of yourselves. It is the gift of God. Yung pala po ay gift or kaloob ng Diyos, yung atin hong pananampalataya. Sabi po ng talata, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Sapagkat sa biyaya, tayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Kaya yung pakakasalan ng Panginoong Jesus, ginawa niya ng paraan para maging maganda sa kanyang harapan. Dahil alam po ng Diyos na tayo po ay walang kakayanang manampalataya sa Kanya. Naku po. So dami na ho naming napangaralang tao, pero and yet, they still not believe to God. Hindi sila naniniwala sa Diyos hanggang ngayon. Pero nakikipag-usap din sa amin dahil nababaitan. But yung realidad na maniniwala sila ng buong puso sa Diyos ay hindi nila kaya, hindi nila masakyan. Ito po'y biyaya ng Diyos. Kaya po sa mga minamahal po namin bisita, mga minamahal po namin taga-subaybay at taga-pakinig na bisita, yun pong pananampalataya, lahat po ay galing sa Diyos, sa biyaya. Biyaya, wala po tayong bahagi. Kaya ang kailangan lang po natin, yung tayo po yung mag-repent at humingi ng awa sa Diyos na tayo kanyang kahabagan. Yun po yung katotohanan. Hindi po wala po tayong kakayanan. So kaya po yung pananampalataya po yung ibigay ng Diyos. Kaya po yun po yung tao na pakakasal ng Panginoong Jesus ay inayos niya. So ang sabi nga po diyan, bridegroom man means a man, who has just married or as about to be married. To be married. Soon to be married. Kaya mga minamahal, the church, ito pong iglesyang ito po yung pakakasalan ng Panginoong Jesus. Alin pong iglesia yun? Yung po yung mga taong ligtas, nakakatiyak na pong pag sila'y namatay, tiyak niyang sila'y palangit. At ito pong iglesyang ito ay naniniwala na ang Panginoong Jesus ay Diyos at tagapagligtas. Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, at ikatlong araw na buhay, inilibing, ikatlong araw na buhay na magmuli, at umakyat sa langit. Yun po yung Diyos, ang Panginoong Jesus. Yun po yung pinananampalatayanan ng iglesia ni Kristo, na totoo. So, pero yung iglesia ni Kristong peke, hindi naniniwala doon. Ang Panginoong Jesus ay tao lang. Kung siya ay tao lang, may siya nabuhay na magmuli. Walang taong may kakayanang buhayin ang kanyang sarili. At ang Panginoong Jesus lamang, umakyat siya doon sa langit. So, Jesus Christ is the bridegroom of the church. Siya yung mapapangasawa ng church o ng iglesia. Kaya salamat po sa Diyos. The Lord Jesus Christ is the bridegroom. Number 3, na ating pong pag-aaralan, the church that will marry someday to the Lord Jesus Christ is the church that purchased by His own blood. Yan. Kaya hindi po lahat ng simbahan ay pakakasalan ng Panginoong Jesus. Merong specific, mga minamahal. Ang pakakasalan lamang ng Panginoong Jesus, ito po yung binili niya ng kanyang sariling dugo. Acts chapter 20, pumuli tayo.
Sabi po diyan, Acts 20:28. Yan. Sabi po dito, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over which the Holy Ghost hath made you overseer to feed the church of God which He had purchased with His own blood. No? Ang sabi po diyan, na binili niya ng kanyang sariling dugo. So, kanino bang dugo ang tumigis sa krus ng Kalbaryo? Sa Panginoong Jesus. Ano? Kaya nga, may kontang dugo ni Jesus ang palunas. No? So, yung kanya pong iglesyang pakakasalan ay nilinaw po niya na yung iglesyang yun ay yung binili niya ng kanyang sariling dugo. And this church is walang iba kundi yung mga taong ligtas at nananampalataya sa Kanya. Hindi po ito yung Iglesia ni Cristo. Ito po yung ito pong talatang ito ginagamit po ng Iglesia ni Cristo. Nasabi po dyan, na inyong ingatan ng inyong sarili at ang buong kawan na sa Kanya ginawa kayong ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang Iglesia. Yan. Yun po yung Iglesia. Hindi naman nila ilang kung sino yung Iglesia ang tinutukoy dito. Ito po yung Iglesia pong tinutukoy dito, ito po yung binili niya ng kanyang sariling dugo. Yung kinamatayan niya doon po sa krus ng Kalbaryo. Ano? So, hindi po ito sa Iglesia ni Kristong tinayo ni Manalo, hindi po sila yon. Ano, ang Iglesia po dito, yung pong binili niya ng Panginoon Jesus ng kanyang sariling dugo, yung tinubos niya, at ito pong Iglesia ito na tinutukoy, ito po yung mga taong ligtas na the people who trust in Him. Ano, yun po yun. Kaya balang araw, pakakasalan po ng Panginoong Jesus ang Iglesia, ang church, ano, sa kanya pong muling pagbabalik, kukuhanin po niya ang kanya pong iglesia at magkakaroon po ng kasalan sa langit. Ano? Ikakasal po ang church sa Panginoong Jesus. Ano? Yung church po, ito po yung lahat ng tao na ligtas, na nanampalataya sa Panginoong Jesus bilang Diyos nila at tagapagligtas. Yun po yung pakakasalan ng Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus po, He is the bridegroom. Ano? The Lord Jesus Christ. Ano po pong sabi diyan? Yun nga, Ephesians chapter 5. Sabi po diyan, binili niya ng kanyang sariling dugo. Sabi po, sapagkat ang verse 25, mga lalaki, ibigin niyo ang inyong sariling asawa na gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa Kanya. So, sino ang kinamatayan ng Panginoong Jesus? Para doon sa mga elect people. Ano? Sabi nga diyan, sabi po diyan, the people who trust in Him, elect from every race and nation, the church. Ano? Yun po yung pakakasalan niya. Ano? Yung tao na naniniwala sa Panginoong Jesus, na nananampalataya sa Kanya, sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang nasyon, sa iba't ibang kontinente niyan. Ano? So lahat, yun ay pakakasalan ng Panginoong Jesus. Kaya salamat po sa Diyos na tayo po ay pakakasalan ng Panginoong Jesus balang araw. At yun po yung mangyayari. Ano? Malapit na po. Ano? Siya po ay, sabi nga po niya, siya po yung pumunta rito, nung lumipas na, siya po yung naparito, nung una, 2,000 years ago na nakakaraan, mga minamahal, siya po yung pumarito. Ano? So, 2,000 years ago na at malapit na po siyang bumalik. Ano? So, at pag siya po yung bumalik, pakakasalan po niya yung kanya pong iglesia, yung church, yung kanya pong binili ng kanyang sariling dugo. Ano? So, yun po yun. Yung mga taong ligtas na nampalataya sa Panginoong Jesus as her or his or as their Savior. Ano? So, salamat po sa Diyos sa biyayang yon, sa kabutihan ng Diyos na ginawa po sa ating pong buhay. Ano? Sa mga ligtas, sa mga taong ligtas po, sa mga iniligtas ng Panginoong Jesus. Kaya po, sa mga minamahal po namin bisita at mga mananampalataya at mga kaibigang bisitang sumusubaybay,
Yun po yung katotohanan na ang Panginoong Jesus po ay muling babalik at pakakasalan po niya ang kanya pong iglesia. So doon naman po sa atin po sa mga ligtas na magdiwang po tayo. Dahil tayo po yung tinutukoy na pakakasalan ng Panginoong Jesus. Tayo po yung bride. No? So yun po yung katotohanan. Magdiwang po tayo dahil tayo po ang pakakasalan ng Panginoong Jesus sa muli niyang pagbabalik. Ano? At malapit na po yun. Huwag po kayong mag-alala. Ano? So, kaya sa amin po mga bisita, yun po yung katotohanan. At kung gusto nyo po na kayo po yung mapasama sa iglesia ng Diyos. Ano? Ito po, nandito po yung suhay at katotohanan. Ano? Yung pong nakakatiyak na pag kayo po gusto nyo pong mapasama sa iglesia ng Diyos, sampalatayanan po ninyo ang Panginoong Jesus as your Savior, mga minamahal po naming bisita at mga taga-subaybay. So, number 4, and the last, the characteristic of the church that Jesus Christ will marry someday. Yung characteristic, yung katangian, bagaman na pauna na, of the church that the Lord Jesus Christ will marry someday. Ano? Balik po tayo sa Ephesians. Chapter 5, verse 26, 27. Upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. So ito po yung mga karakteristik, mga katangian ng mga taong pakakasalan ng Panginoong Jesus balang araw. Una, letter A, saved people. Yung taong iniligtas na ng Panginoon. So, sa akin po mga binamahal bisita, kayo po ba'y ligtas na? Dahil sabi po ng Bible, yun po yung pakakasalan ng Panginoon Jesus, yun po yung magiging ito po yung mga nanampalataya sa Panginoong Jesus bilang tanging niyang tagapagligtas. Ito po yung saved people. Kaya po sabi niya ng talata, kung sabi po diyan, verse 15, mag-ingat niya kayong lubos kung paano kayong lumakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Ibig sabihin po na yan, pag po kayo ligtas na, kayo nabubuhay na ng may karunungan ng Diyos. Hindi po gaya ng mga mangmang na walang nabubuhay sa kasalanan. Ang sabi po diyan, kaya huwag kayo maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Yun po yung sinasabi ng talata. So, save people. Ito po yung mga ligtas. Ito po yung karakteristik ng taong pakakasalan. Dahil mahirap po na ikaw ay pakasalan na hindi ka naman ligtas. Mahirap po na hindi ka tinubos ng Panginoong Jesus. Hindi ka binili ng kanyang sariling dugo. Kaya hindi po lahat ng simbahan, samahan, sekta ay pakakasalan ng Panginoong Jesus. Meron po siyang isa lamang pakakasalan. At ito po yung karakteristik mga ligtas na tao na nampalataya sa Panginoong Jesus. Pandalwa po, sabi po diyan, nandito po, verse 26, that He might sanctify and cleanse. Number 2, yung pakakasalan ng Panginoong Jesus, yung karakteristik ng church or ng iglesyang pakakasalan ng Panginoong Jesus, ito po yung sanctified. Ang sabi po diyan, upang kanyang pakabanalin. Siyempre, ang isasama po ng Diyos sa langit, yun pong walang kasalanan. At ang gusto po ng Panginoong Jesus,
yung pong walang kasalanan. So paano tayo mawawala ng kasalanan? Yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. If you believe in the Lord Jesus Christ, lilinisin ka ng banal na dugo. At ikaw ay lilinisin niya. Nanilinis ng dugo ng Panginoong Jesus. At ikaw, yung sanctified people na pakakasalan niya balang araw. Yung characteristic, yung mga katangian ng mga taong pakakasalan ng Panginoong Jesus balang araw sa muli niyang pagbabalik, mga minamahal. The Lord Jesus Christ is coming. Muli siyang babalik upang kuhanin yung kanyang church at pag nakuha niya, magpapakasalan niya doon sa langit. Sabi po diyan, verse 27, that He might present it to Himself as a glorious church. Pag sinabing glorious, nasabi po diyan, akin pong kinuha lang ito dahil hindi letter S, ito po'y splendid people. Pag sinabing splendid, very impressive. Wow, So pagka sinabing very impressive, napakaganda po nun. And beautiful, very good. So yun po yung taong pakakasalan ng Panginoon Jesus. So ano pa ang nakakapag-impress sa Diyos? Walang iba kundi yung mga taong tinubos niya at yung kanyang pakakasalan someday. Yung nanampalataya, yung mga taong naniniwala sa kanya. So yung glorious, nasabi po diyan, glorious church. Kaya ang iglesia, ang church ngayon sa harapan po ng Panginoong Jesus ay napakaganda. Dahil ng Panginoong Jesus, dahil inayusan na niya. At muli siyang babalik upang kuhanin yung kanya pong mga tinubos at kinamatayan doon po sa krus ng Kalbaryo. Kaya salamat po sa Diyos na ang Panginoong Jesus po ay gumawa ng paraan para yung kanya pong iglesia ay maging maganda sa kanya pong harapan at kanya pong pakakasalan sa kanyang muling pagbabalik. And letter D, tuloy ko po yung talata, not having spot, or wrinkles, or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Yung number 3, letter D, without spot. Without spot. Ang sabi po ng talata diyan, muli babasahin ko, kundi ito'y na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Kaya salamat po sa Diyos, balang araw tayo po ipakakasalan ng Panginoong Jesus sa kanya pong second coming, mga minamahal. At ang pakakasalan po ng Panginoong Jesus, ito po yung mga taong nagsisi ng kasalanan na nampalataya sa Panginoong Jesus as their or her or His Savior, mga minamahal. Kaya salamat po sa Diyos na ang Panginoong Jesus po ay naparito upang tayo po ay tubusin sa ating mga kasalanan. At yung church po na yon na ipakakasalan ng Panginoong Jesus balang araw, ito po yung mga taong ligtas. So kaya salamat po sa Diyos at naway inyo pong naunawaan. Una po natin puntos, Jesus is the betrothed King. Pag sinabi pong betrothed, siya po yung engaged na. Siya po ay magpapakasal na. Saan? Doon po sa taong, sa mga mananampalataya po niya. Doon po sa ligtas at nanampalataya sa Kanya. Jesus Christ is the bridegroom. Siya po mismo yun. Pag sinabi pong groom means nag-aayos, grooming. Kumbaga sa hayop, yung nililinis, inaayos. So, ganun po yung ginawa ng Panginoon Jesus. Neat. Pag sinabing yung verb ng bridegroom, ito po yung verb niya, to make something neat, smooth, or attractive. Yun po yung ginawa. Kaya ito po yung nangyari sa iglesia ng Diyos, sa mga mananampalataya niya, yung naging maayos. Saved people, sanctified people, without spot, splendid,
people. Ano? Yun po yung number 4 natin na may sub-points na 4. Very impressive and beautiful, very good. Kaya salamat po sa Diyos, biyaya po ng Diyos, at balang araw, tayo po ay pakakasalan ng Panginoong Hesus doon sa langit. Ano? At salamat po na ang Panginoong Hesus po ay hindi po playboy. Tandaan po ninyo yan, ang Panginoong Hesus po hindi playboy, ay isa lamang po yung kanyang pakakasalang iglesia, hindi po lahat ng iglesia. Ano? So, ang Panginoong Hesus po ay tapat, loyal doon sa kanyang pakakasalan. At ang kanyang pong pakakasalan lamang ay yung mananampalataya niya ng totoo. Dahil hindi po lahat ng tao nananampalataya sa Panginoong Hesus. Marami pong tao hindi nananampalataya sa Panginoong Hesus. Magaling pa sa Ginebra, nananampalataya na mananalo sa basketball. Ano? Magaling pa sa Rin Orshine, nananampalataya mananalo sa basketball. Pero sa Diyos, sa Panginoong Hesus, hindi nananampalataya. Ano? At pinagdidiinan pa ng Panginoong Hesus ay hindi Diyos. Lalo na. Ano? Kaya ang iglesia, ang samahan, hindi ko yun matatawag na iglesia o church. Dahil ang church po, binubuo ng taong ligtas. At kung ikaw po'y ligtas, ikaw mismo yung church. Ano? Yun pong pinagtitipunan ninyo, yun ay church building. Katulad po nitong amin pong hall. Ito yung church building. But the church mismo is you. If you believe to the Lord Jesus Christ as your Savior and Lord. At ikaw ang pakakasalan niya balang araw sa kanyang muling pagbabalik. Ano? Kaya salamat po sa Diyos sa kanyang pong biyaya na ginawa sa ating mga buhay. So kaya hindi ko masabi na yung iba ay church. Dahil hindi naman po sila ligtas eh. Kaya kung yung tatanungin, wala namang nakakatiyak na yan. Ano? Kaya hindi nang pakakasalan ng Panginoong Hesus. Ano? So, ay paano ka maliligtas? Tingnan mo, paano ka maliligtas? Paano po kayo maliligtas? Ay sisikapit mo magpakabuti. Wala namang taong mabuti. Kaya si Kristo na po ang gumawa para tayo maging ayon sa kanyang harapan. Ano? Sabi po yun ng talata, blame o spot, glorious, ano, without wrinkles, ano, walang kulubot, ano, dahil si Kristo ang gumawa. Ano? Kaya, yung relihiyon na hindi nananampalataya sa Panginoong Hesus, hindi ko po masasabing iglesia yan. Hindi ko po masasabing church. Dahil pag sinabing church, samahan ng taong ligtas, mananampalataya ni Kristo. At yung mga mananampalataya ni Kristo yun po ang pakakasalan ng Panginoong Hesus balang araw sa muli niyang pagbabalik. Kaya salamat po sa Diyos, ang Diyos po yung napakabuti. So, ngayong gabi po at salamat po sa biyaya na tayo po yung muling nakapag-aral. So, tayo po yung manalangin na. Tayo po yung pumikit. Aming Diyos, muli, salamat po sa inyong kabutihan. Malang araw po kami yung pong pakakasalan. Yung pong nanampalataya at nagsisi ng kasalanan at nanampalataya sa iyo, Panginoon Jesus, bilang tayong tagapagligtas. Salamat po, O Diyos. At pagpalain niyo po nawa, Panginoon Diyos, ang bawat nakapakinig. Nawa po, Panginoon, ay inyo pong binuksan ang kanila pong kaisipan na mayroong katotohanan ganito na balang araw ay pakakasalan niya ng Panginoon Jesus ang iglesia at ang iglesia po ito yung kanya pong binili ng kanya pong sariling dugo. Salamat po at pagpalain niyo po nawa ang bawat nakapakinig, Panginoon Diyos. Salamat po at pagpalain niyo po nawa kami ngayong gabi sa aming pong pamamahinga. Nawa po, Panginoon Diyos, ay ingatan niyo po kami sa aming pong pamamahinga ngayong gabi. Purihin po kayo ang lahat ng tayo aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, marami pong salamat sa inyo po, mga binamahal namin taga-subaybay at taga-pakinig. So, bukas po ulit, meron po ulit tayong online Bible study. So, salamat po at God bless po sa inyo.